What's up mga kaigang? Na-feature na to ng ilang beses sa channel natin. Kasi isa to sa mga sikat na smart band ever since. Meron tayong video dito sa channel natin ng Huawei Band 6 at Huawei Band 8. Kaya wag na natin patagalin. Isa to sa pinaka-the best na smart band na makukuha nyo ngayon. Ito ang Huawei Band 9. At syempre, shoutout din pala sa kahigang natin na nag-suggest nito. Simple lang yung packaging niya para mga dating Huawei Band din. Tapos dito sa likod yan, makikita natin yung quick specs. Ito nakalagay dito, compatible sa Android at iOS. Tsaka naalala ko pala, ang dami nagtatanong nito dati. Compatible daw ba yung Huawei Band kahit hindi Huawei yung phone mo? Oo, compatible. Yung advantage lang nito, pag naka-Huawei phone ka, magagamit mo yung camera remote shutter nila dito sa Huawei Band. So wala na tayong makikita dito, kaya i-unbox na natin tong Huawei Band 9. Wow, yun. Hilahin lang natin. Uy, andito kagad yung Huawei Band 9. Okay, tabi muna natin dito. Okay, nandito na yung magnetic charging cable. Yan, ito na rin yung manual. Tsaka yung warranty card. Okay, tabi muna natin itong mga to. Ganda ng design nito, may chrome sa frame niya, tapos glossy yung body. Napaka-lightweight nitong Huawei Band 9. 14 grams lang at 8.9mm yung nipis niya. Kaya kung gusto niyo ng lightweight, compact smart band na may magandang display, bagay na bagay sa inyo itong Huawei Band 9. So itong Huawei Band 9, available din to sa colors na pink, white, blue, at yellow. Saka nakaganda na ako dito sa design niya. Chrome yung frame niya, yan. Tapos glossy yung body, kaya napaka-premium ng itsura niya. Tapos dito sa side yan, makikita natin yung nag-iisang button niya. Dito sa likod, yung charging pin, yan. Tapos yung sensors niya. So itong Huawei Band 9, i-charge nyo lang to ng 45 minutes. Kaya na nitong tumagal ng 14 days pag naka-standby. 7 days naman pag regular use. So wala tong microphone kaya hindi tayo makakapag-Bluetooth calling dito. Pero meron tong quick replies. Mamaya papakita natin yon. Ganda ng strap nito. Ito yung nagustuhan ko dito. Bago to eh. Instead na isusuksok mo pa yung dulo, i-hook mo na lang. Ayan, kaya napakalinis ng itsura niya. Oh, di ba? Ganda linis, hindi nakausli. Tapos yun, quick release rin to. Yan, pakita natin. Tanggalin natin ha. Yan, makikita nyo yung quick release na button na to. Press nyo lang yan. Yun. Yan bilis lang tanggalin. Okay, balik natin. Napakadali lang din. Yun. Kita nyo naman Ikunin natin yung Huawei Band 8 natin. Yan. Compare natin yung itsura. So yan, yung black, yung Huawei Band 9. Tapos yung red, yung Huawei Band 8. Almost identical except dun sa chrome na frame ng Huawei Band 9. Saka ito yung sinasabi ko kanina. Napakalinis ng strap ng Huawei Band 9. I-hook mo na lang yung dulo. Compare dito sa Huawei Band 8. Naka-usli yung dulo niya. Pag kinompare naman natin dito sa Huawei Band 6, kitang-kita natin yung difference. Ang kapal ng Huawei Band 6 compare dito sa Huawei Band 9. Tapos yung strap niya, same lang din sa Huawei Band 8. Okay, on na natin tong Huawei Band 9. Press lang natin tong button niya sa side. Yan. Hold lang natin. Ayun. Ano na yung logo? Huawei. Nag-vibrate. Okay, i-pair lang natin sa phone natin. Mag-scan lang tayo ng QR code. Yan. Scan lang natin tong QR code dito sa Huawei Band 9 gamit yung phone natin. Okay, punta lang tayo dito sa Huawei Health app. Available to sa iOS at Android. Okay, tapos dito sa device. Yan. Tapos add device. Yan, pwede din natin i-connect dito directly. Pero this time, scan natin tong QR code dito sa Huawei Band 8. Yan. Scan natin. Ayun. Okay. Confirm lang natin. Okay yan mga kiga. Na-pair na natin tong Huawei Band 9 dito sa smartphone natin. Mamaya, check natin tong app. So bago natin i-check yung interface ito, itong Huawei Band 9 pala, 580M waterproof na. Ibig sabihin lang nun, waterproof to up to 164 feet. Kaya hindi kayo magkakaproblema kahit mabasa tong Huawei Band 9. So ito yung screen niya, AMOLED, gaya ng Huawei Band 8. Since AMOLED to, meron tong always on display at raise to wake feature. So ito yung default watch face niya. Yan. Kung gusto nyo palitan yung watch face, hold nyo lang yung screen. Okay, check pa natin. Yun, familiar ako dito kasi sa Huawei Band 8, ganun din. Okay, palitan ulit natin. Yun, ganda Bagay na bagay dito kasi chrome yung frame niya. Napaka-premium, tsaka napaka-elegant. Ganda Nice.
Okay, na po makikita natin dito. Okay, ito. Simple lang. Okay, next. Sporty. Okay, hold ulit natin. Yun. Pero pili tayo. Okay, gusto ko yun. Ito, ganda oh. Ooh, nice. Okay, tapos pag nag-swipe right tayo dito, yan, makikita natin yung weather tsaka yung Bluetooth music control. Bali, maganda dito, 2-in-1 na sa isang screen. Tapos pag tinap natin yung weather, yan, kompleto yung data. Tapos nandito na rin yung forecast per hour. Tapos meron pang temperature dito. Tapos meron din by day. Today, tomorrow, Saturday, Sunday. So, kompleto yung data dito ng weather. Yan. Meron ding sunrise, tsaka sunset, moonset, tsaka moonrise. Meron din. Tapos, nakalagay dito yung moon phase. So, yung moon phase ngayon, waxing gibbous, yung pangalan. Ayan. Tapos, pag nag-swipe down ka, yan, makikita din natin yung low tide, tsaka yung high tide. Kompleto yung data nito. Tapos, pag nag-swipe left naman tayo, yan, makikita natin yung widgets. Kompleto na. Ito, bago lang na feature to sa Huawei Band 8. Wala to. Yung maganda kasi dito, lahat nakalagay na sa iisang screen. Kagaya nito, nakalagay na yung heart rate mo dito, breathing exercise, blood oxygen, stress, tsaka yung sleep. Compare dito sa Huawei Band 8, yan, magsaswipe ka pa kasi hiwa-hiwalay sila. Dito yung heart rate, magsaswipe ka ulit, blood oxygen, yan, sleep. So, magkakahiwalay sila, oh. Magsaswipe ka pa. Di gaya dito sa Huawei Band 9, nasa isang page na lang. Tapos, check pa natin. Yun, kompleto, oh. Nakalatag na lahat. Yung workout, dito na. Yung steps, yung calories, yung workout routines, andito na rin. Tapos yung sleep. Pero parang nakita ko na yung sleep kanina doon sa una. Ayan, oh. Nakalagay na dito. So, kahit hindi na kayo mag-swipe. Okay, tapos yan yung stats nyo. Okay, wala na. Okay, tapos pag nag-swipe up naman tayo, makikita natin yung notifications dito. Pag nag-swipe down naman tayo, dito yung quick menu niya. Yan, same lang din sa Huawei Band 8. Tapos, pag pinindot natin itong side button, mapupunta tayo dito sa main menu. So yan, bungad na bungad dito sa main menu. Makikita natin itong workout kasi ito yung pinaka-selling point itong Huawei Band 9. So yan mga kaigan, check natin. So meron tong outdoor run, outdoor walk, indoor cycle, pool swim, jump rope, elliptical. So pag mag-workout tayo, makikita natin dito yung lahat ng data. Yan, nakalagay dito yung heart rate, distance, duration, pace, cadence, calories, training stress. Nandito na lahat ng data nyo. Wala nga lang tong built-in GPS. Bali phone dependent to. Kung gusto mo magkaroon access ng GPS, kailangan mo dalhin yung phone mo. Pero kahit hindi mo dalhin yung phone mo, working lahat ng sensors niya. Katulad ng heart rate, blood oxygen, steps, calories tracker. Wala ka nga lang access sa GPS. Pero kung hindi naman kayo madalas mag-jogging, tapos yung workout nyo puro gym, okay na okay itong Huawei Band 9 kasi napaka-lightweight at compact nito. Pero kung gusto nyo may built-in GPS, meron tayo ditong Xiaomi Smart Band 8 Pro. Ilalagay ko na lang yan sa pinned comment sa baba. Okay, check pa natin yung mga apps niya dito sa main menu. Yan, workout records, workout status, activity records, sleep, heart rate, yan mamaya check natin. Pulse wave, arrhythmia analysis, blood oxygen, stress. So parehas na sa Huawei Band 8, yan, notifications, Bluetooth music, weather, calendar, alarm, timer, stopwatch, flashlight, find phone, tsaka settings. So yan mga kaigang, check naman natin itong Huawei Health app. So yan, pag tinap itong health, makikita nyo yung calories, exercise, yung standing nyo, sleep tracking, exercise records, heart rate, weight, sleep, stress, blood oxygen, activity rings, yan, kompleto, nandito na lahat. Tapos pag tinap natin yung exercise, yan, ang daming mga workout routines dito. Yan, katulad dito, merong mga running plans, outdoor run, indoor run, iba't ibang workouts, merong HIIT, Tabata, tapos cardiopulmonary. Tapos may mga workouts dito na nakafocus sa mga muscles mo. Kunwari yan, gusto mo i-develop yung chest. Nakalagay niya dito lahat. Dito nyo naman. For example, pili tayo. Yan. Plank with alternating shoulder taps. Tapos meron kang video guide dito. Papakita nila. Tap naman tayo dito sa devices. Yan. Makikita natin yung Huawei Band 9. Tap natin.
So yan, dito makikita natin yung battery percentage, tapos yung mga watch faces. Dito pwede ka mag-download ng watch face. O kaya naman kung ayaw niyan, pwede nyo gawing watch face yung picture nyo. Tapos yan, nakalagay dito, health monitoring. Yan, pwede nyo iset yung heart rate ng continuous, automatic stress test, automatic SpO2, automatic sleep breathing. Pero pag sabay-sabay naka-on to, syempre magko-consume din siya ng mas madaming battery. Tapos yan, yung pulse wave analysis sa heart rate nyo, sleep breathing, tapos notifications. Dito ang dami na nagtatanong sa notifications kung pwede daw ba mag-notify yung Messenger, Facebook, Instagram, WhatsApp. Ito lang yung masasabi ko, no? Lahat ng app sa phone mo pwedeng mag-notify dito sa Huawei Band 9. Okay, malinaw yan, ha? Okay, tapos dito yung Find Device, Find Phone, Alarm, Weather Reports, yan, Quick Replies. Yun, gaya na sinabi ko kanina, wala tong Bluetooth calling, pero pwede kang mag-Quick Replies. Yan, gamit itong mga naka-ready-made na replies. Pwede ka namang dagdag, yan, nakalagay dito, okay, yes, thanks, no thanks. Pwede ka na mag-customize yan, add reply lang dito. So yun lang, wala naman na tayo makikita dito, mga kigang, okay? Isukat na natin tong Huawei Band 9. Okay, try na natin. Yun. Lambot ng strap nito ah. Tsaka ito yung maganda dito oh. Napakalinis. Yan oh. Walang usli. Dito nyo naman oh. Ooh. So yung ginawa ng Huawei dito sa Huawei Band 9, in-upgrade nila yung sensor para mas mabilis at mas accurate. Okay, check nga natin dito. Punta tayo dito sa heart rate. So yun mga kaigan, kung makikita nyo, real time yung pag-check ng heart rate niya, no? So nakalagay dito, 61 beats per minute. Okay, nice. Punta naman tayo dito sa blood oxygen. Check natin. Measure. Uy, bagong animation to ah. Wala to sa Huawei Band 8. Bago. So pag tapos na siya, no, magbabibrate siya. So nakalagay dito, 97%. Based sa experience ko mga kaigang, napaka-accurate ng sensors ng Huawei Band. Bakit ko nasabi yun? Na-hospital kasi yung airmats ko dati. Chine-check ng nurse yung BP niya, yung heart rate niya, yung blood oxygen. Kaya ako that time parang nagkaroon ako ng idea na isabay yung pag-measure ng Huawei Band. Tinitingnan ko kung accurate talaga yung sensors niya. At yun nga, nagulat ako, almost the same yung result niya. Kaya yung masasabi ko, napaka-accurate ng sensors itong Huawei Band. Lalong-lalo na to, upgraded yung sensors nila dito sa Huawei Band 9. Pero kung meron ako yung Huawei Band 8, tingin ko mas okay na skip nyo na lang tong Huawei Band 9. Kasi halos same lang sila ng specs, pati design. Pero kung galing ka sa Huawei Band 6 or 7, okay naman, ngayon ka lang magkakaroon ng Huawei Band. Saktong-sakto to sa'yo. Lalong-lalo na, perfect to sa mga workout kasi napaka-accurate at upgraded na yung sensors nitong Huawei Band 9. Make sure check nyo lang yung pin comment sa baba para magamit nyo na rin sa workout itong Huawei Band 9. Kaya kayo mga kaigang, anong masasabi nyo dito sa smart band na to? Comment down below. Okay, try nga natin to sa jogging. Teka nga, masubukan nga.